Bunsod ng continuous surface trough ni 99W, nagdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Davao Region, makakaranas pa rin ng tuloy-tuloy na moderate at heavy rain showers. Pero nalalabi pa rin ang Luzon hanggang Visayas o Southern Luzon, makakaranas pa rin ng tuloy-tuloy na mas maalinsangang panahon at inaasahang pinaka-highest peak na ngayong araw hanggang huling 2 araw na ng April 2025. Forecast Genesis para kay 99W na nanatiling moderate observation at sa kanyang computer models tila nagbago ang kanyang galaw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, April 26, 2025. Ang oras natin, boss, may umaga, alas 10:24 na ng umaga. Bagamat mas inuulan ngayon ang bahagi ng Davao Region sa Mindanao dahil nga po sa extension ng surface trough na dumadaloy galing kay 99W pa rin, which is under observation, moderate pa rin yung kanyang genesis ng kanyang vorticity, which is pinost ko yan kagabi sa ating Facebook page. Yun yung bagong genesis natin since bago na rin yung update sa pinaka-tropical cyclone forecast prediction ng NOAA. At dahil nga po dyan, medyo mas maganda yung detalye para magkaroon ng detalye sa kanyang vorticity and genesis at divergence monitoring. At makikita yan at i-discuss din natin yan maya-mayang konti bukod sa pinost natin yan kagabi sa ating Facebook page. Kasi maraming kumakalat na agad na aktibong bagyo na agad ito o aktibong low pressure area agad si 99W, hindi na iko-considera ng mga ibang weather observers na yan ay long range forecast pa lamang at wala pang pinapakita sa pinaka real time na ito ay nagkakaroon ng organized development. Kaya mapapansin niyo hindi tayo masyado nagpo-post ng agresibong report para kay 99W at nanatiling invest lamang ito at napakaliit pa rin ang sansa na magiging bagyo sa ngayon ito o active man lang na low pressure area. Although ay yung kanyang cyclogenesis nga niya ay nanatili pa rin nasa moderate yung vorticity niya. Kaya patuloy natin itong inoobserbahan within 24 hours pa. Bago lahat ay obserbahan mo natin lagay ng panahon sa bansa. Bukod sa may mga localized thunderstorms na umiiral sa ilang bahagi ng Isabela at bandang Zambales o malapit sa Onglong Grapo, ay patuloy naman na hot dry ang ating panahon pa rin sa buong bahagi ng Luzon kasama na Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi ng Southern Luzon, especially sa may bandang Bico Region at Mindoro area at ilang bahagi ng Visayas. At makikita dito halos wala pa rin tayo namamataan na aktibong Doppler radar imagery pero nakataas pa rin ang thunderstorm watch sa NCR kasama na ang Greater Manila at katabi nito ang Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite within 12 hours po na nakataas. Well, maganda sana umulan sana dito sa Metro Manila dahil until now ay wala pa rin kami ni isang buhos ng ulan na nararanasan po. At makikita po natin ay nakataas nga po yung thunderstorm watch maging sa Visayas area. So mula yan sa Palawan kasama na rin ang kanluran ng Visayas mula Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Antique hanggang sa Panay Island, South Leyte, Biliran, Eastern Samar and the rest ng Samar area within 12 hours po yan. So medyo magkakaroon sila ng medyo overcast and gloomy dyan dahil nga po yung extension ng surface trough sa Mindanao medyo nagpapang-abot na rin sa ibang bahagi ng Southern Visayas area. Kaya makakaranas kayo ng medyo kalat-kalat na pag-ulan. So maganda yan para makontrol ang grabing init ng alinsangan nga po mula kahapon. Sa ilang bahagi pa rin ng Visayas, kasama rin ang bandang Quezon sa Palawan, Puerto Princesa at Nara. So within 1 to 2 hours, medyo may expected conditions daw dyan at magpe-persist daw ito mga 1 to 2 hours. So maganda yan kung uulanin kayo dyan para man lang kontrolado ang grabing alinsangan gaya kahapon. Sa current condition sa amin sa Caloocan, overcast, gloomy, mahangin pa rin at few clouds ang umiiral. So naglalaro sa 21 km per hour ang hangin, ubugso ng hangin dito sa amin. So medyo nagkakaroon tayo ng windy at patuloy ang matinding partially cloudy pa rin natin at inaasahan ng forecast na umaabot daw ng 37 degrees Celsius to 36 bukas naman ng linggo ayon sa ating forecast storm prediction po yan.
So this whole weekend, patuloy pa rin na mas maalinsangan ang ating lagay ng panahon, lalo na dito sa Metro Manila na grabe ang naging init ng aming temperatura. Sa lawas na presyo, itala na kami weather station kanina ang 5:27 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.6 degrees Celsius. Kahapon, nahigitan pa ang pinakamataas namin na 36.8 sana na highest air temperature sa amin, pero nahigitan kahapon na umabot sa 37.1 degrees Celsius. Ang grabing iliinit sa amin kahapon. Pinakamataas na po ito ngayong April, at nahigitan nito ang mga nakalipas na buwan since January ngayong taon na 2025 at 37.1 degrees Celsius na itala ito kahapon ng hapon at 2:44 PM. Ibig sabihin lamang ay patuloy na naging mataas ang aming heat index, umabot ng 50.5 degrees Celsius ang aming init pandama kahapon. So at least hindi pa rin nahigitan yung huling record namin noong April 15 na umabot ng 51.5. Pero naungusan naman ito ang grabing init na umabot nga po ng 37.1 degrees Celsius. So since pinag-usapan natin ang heat index, diretso muna tayo sa pinaka-forecast ng heat index ngayong araw, kung ganyan pa rin ba ang grabing init natin. Sa kasalukuyan as of 8:43 AM, ang kasalukuyan naming heat index 41.1 degrees Celsius kagad. So nasa extreme quotient kagad kami. At base sa pinaka-forecast ay tugma sa forecast ngayong umaga at 41 degrees Celsius yung heat index. So mapapansin natin, napakaganda ng forecast ni ECMWF dito ha. Halos very nearly accurate po yung kanyang forecast ni ECMWF base sa average monthly average humidity sa Pilipinas. So medyo nakatulong din ng AI o artificial intelligence na ginagamit ngayon ng mga meteorologists, which is sinubukan din natin gamitin ang application ng artificial intelligence, which is nakatulong po sa pagkakaroon ng mas komplikadong computation ng pagpo-forecast, at lumalabas nga po sa data ni ECMWF ay halos tugma lagi o halos malapit sa accuracy, halos 95% o 90 to 95% yung nagiging accuracy tuloy ng forecast ng ECMWF pagdating sa mga ganitong forecast ha. So ito yung instrumentation reading namin, yung reading sa amin sa Caloocan mismo, reading ng aking weather station. At ito naman ay forecast lamang mula sa ECMWF. Pero kung mapapansin niyo, tugmang-tugma ang lumabas sa forecast at sa pinaka-actual reading. So maganda ang naging generation ngayon ng weather forecasting. Kaya siguro si Pag-asa ay unti-unti na rin lumilipat sa pinaka-artificial intelligence na rin, which is na-discover nga ng inyong lingkod ay nagkontrata nga sila sa isang artificial intelligence firm. Kaya lang patalinuhan na lamang kung paano gamitin ang AI para i-apply sa weather forecasting. So medyo pagalingan na lang talaga ng utak mga folks, at nasubukan ng inyong lingkod paano i-apply yan, at which is gumagana at maganda ang naging resulta sa ating pagfo-forecast. At ngayon nga po ay eksakto as of 10 o'clock AM ay nasa 41 degrees Celsius ang expected forecast namin, which is nangyari naman in actual o real time. Expected na danger sa amin sa Caloocan mamayang 11 o'clock, aabot ng 43 degrees Celsius at magma-maximum ito sa 44 degrees Celsius mamayang tanghali 12 o'clock PM hanggang 1:00 ng hapon, na nasa danger na 44 degrees Celsius ang heat index namin mamaya. So hopefully ganyan lang kataas. Pero umaabot pa rin talaga ng 48 to 50 degrees Celsius Yan. So makikita pa rin natin ay hanggang sa huling araw ng April, mananatili pa rin nasa mahigit 40 degrees Celsius ang heat index. So tuloy-tuloy pa rin talaga ang matinding alinsangan natin mga folks. Kung titingnan naman natin sa heat index nationwide sa mga ibang mga specific locations natin, unahin natin ang Lawag, Ilocos Norte. Expected forecast ninyo dyan 39 degrees Celsius at magiging pinakamataas na danger at 42 degrees Celsius mamayang 12 ng tanghali. So nasa 42 degrees Celsius ang pinaka-maximum heat index ninyo. Sa bandang Tuguegarao naman, ang expected forecast ninyo ngayon 36 degrees Celsius at inasahang aabot sa highest of 43 degrees Celsius mamayang 2:00 ng hapon yan. So patuloy pa rin tayo uminom ng maraming tubig at iwasan nating magbibilad sa tinding sikat ng araw. Sa may bandang Santiago naman, oops, mali ang naklik natin, dapat sa Santiago, Isabela,
Expected forecast ninyo ngayon umaga ay 35 degrees Celsius, pero expected na highest accumulated heat index ninyo mamaya base sa forecast ay 44 to 41 degrees Celsius mamayang alas 3 ng hapon po yan. Ang pinaka-highest heat index ninyo naaabot nga po ng 41 degrees Celsius. Ayan po yan, makikita niyo dyan. Sa bandang Dagupan, Pangasinan naman, ang pinaka heat index ninyo ngayong umaga, 41 degrees Celsius at inaasang aabot ito sa pinakamataas na 45 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 3 po yan. Alas 3 po hanggang alas 4, sorry. Mali ang nababasa ko. Bandang alas 3 hanggang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Yan, nalito na ang inyong lingkod. So, alauna hanggang alas 2 po yan mamayang hapon na nasa danger level, 45 degrees Celsius ang pinaka-highest heat index ninyo dyan. So, grabe pa rin ang init. Expected na naman din pagdating sa may bandang Tarlac, Central Luzon, ay nasa 39 degrees Celsius expected na forecast ninyo ngayon, umaga. Pero pinakamataas aabutin ninyo dyan hanggang 45 degrees Celsius mamayang alas 2 po yan ng hapon. So, medyo mataas pa rin. Halos kapareho yan dito sa amin sa Caloocan. Sa may bandang Batangas naman, ang inaasahan natin na magiging pinakamataas na heat index sa inyo dyan ngayong umaga, nasa 41 degrees Celsius po at inasahan nasa danger level ito starting ngayong 11 o'clock AM po. Yan, nasa 42 degrees Celsius ang pinakamagiging mataas ninyo na heat index starting ngayong 11 o'clock hanggang alauna po ng hapon. So, wag din masyadong magbibilad. Expected po na grabe rin ang inyong alinsangan dyan. Pagdating naman sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro, ay expected ngayong umaga, 41 degrees Celsius din ang kasalukuyan yung heat index forecast dyan at inaasahang aabot ito hanggang 43 degrees Celsius na pinakamataas simula mamayang tanghali, 12 o'clock PM hanggang alas 2 po yan ng hapon. So, grabe pa rin ang init sa inyo dyan at pagdating sa may bandang Central Visayas, especially sa may bandang Cebu, kasalukuyan ninyo expected forecast yan, 37 degrees Celsius. So, medyo mababa ng konti at magiging extreme caution highest ito mamayang 12 o'clock PM, 39 degrees Celsius hanggang mamayang alauna po ng hapon. So, mukhang hindi aabot sa 40 degrees Celsius ang init ninyo ngayon dyan sa may bandang Cebu area. Bahagyang mababa. At sa Mindanao naman, ay sa may bandang Davao City naman, ang expected forecast ninyong umaga, mas mababa dahil inulan po kayo dyan mula kahapon. Ayun, nasa 35 degrees Celsius po ang expected heat index ninyo dyan. Medyo extreme caution pa rin, mataas. At asahang aabot sa 36 degrees Celsius starting ngayong 11 o'clock hanggang alas 2 po ng hapon. So, hindi rin naabot sa 40 degrees Celsius mahigit ang forecast ng heat index ninyo dyan. So, medyo mababa rin. Sa may bandang Zamboanga City naman, ay expected forecast ninyo ngayon dyan, 38 degrees Celsius. At inasahang pinakamataas sa inyo, 39 degrees Celsius, starting yan ngayong 11 o'clock AM hanggang alauna po ng hapon. So, maabot sa mahigit 40 degrees Celsius ang naglalaro sa amin sa Luzon hanggang bandang Southern Luzon area pa rin. Pinakamataas pa rin ang heat index sa inyo dyan. At kasama na ang Metro Manila at Calabarzon area. Sa may bandang Visayas at Mindanao, bahagyang bumaba ito ng konti na hindi umaabot ng mahigit 40 degrees Celsius ang magiging heat index daw ninyo dyan. So, medyo mababa at hindi masyado mainit ang lagay ng panahon. Bagamat maaraw at nagiging gloomy kayo dyan, dahil medyo nakakaranas kayo ng mga maulap ngayon dyan at kalat-kalat pag ulan, ay wag din pa rin tayong magpakampante na lumabas at magbila dahil expected mataas pa rin ang UV index ninyo dyan. Lalo na sa hilagang bahagi pa rin ng Visayas mga folks. So, yun lamang po ang ating lagay ng heat index so far. Samantala sa PH Extremes in past 24 hours naman, ang una ang Clark Air Base sa may kapareho namin sa Caloocan na grabe rin ang init. Na mas mataas ng konti, 37.4 degrees Celsius ang air temperature sa Clark Air Base. Lumalabas, pumapangalawa lamang kami sa Caloocan na 37.1 degrees Celsius. Mapapansin ninyo, puro kanluran ang may pinakamataas na air temperature dahil nga po sa mas mataas po ang drought dito sa amin sa Luzon, lalo na sa hilagang kanluran ng Luzon. Sa Baguio City naman, stationary lamang, 17.4 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila at sa Iloilo naman ang hinatuan na nakaranas ng 67 millimeters na total rainfall. So wala pa rin kaming pag-ulan sa Caloocan, so nanatili pa rin halos zero ang total rainfall namin ngayong April
2025. So sa ating outside humidity, medyo pa-dryer pero katamtaman, halos 67%. Ang outside humidity namin, bumaba ito ng 3% since last hour. Stationary lamang na nasa 1,011 hectopascals ang aming barometric pressure and steady ito since last hour, meaning mataas pa rin ang high pressure area dito sa parte ng Luzon na kung saan concentrated pa rin yung cyclonic dry na paligid. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang medyo anti-cyclone sa area namin sa Luzon. At dahil po dyan, mas mataas po yung hot dry na panahon sa Luzon. Sa high tide, low tide status naman so far ay nasa high tide level pa po na may less than 5 hour pa to low tide at 3:06 PM. So tingnan natin yung sea level kung aabot ba sa mahigit 1 meter. Well, kung papansinin nandito pinakamataas po, 0.6 meters po kaninang alas 9. At maglo-low tide po ito mga bandang alas 3 po. Then bandang gabi na po, mga bandang alas 9 na ng gabi na mag-high tide uli. Pero nasa 0.7 lamang ang pinakamataas na sea level nito. So since hindi naman sobrang taas ng sea level natin, kahit high tide, maganda yan sa mga papalaot ngayon. Kaya lang sa silangan ng bansa, tuloy-tuloy pa rin ang mas mainit na temperatura dala nga po ng easterlies trade wind po. So ingat pa rin po sa mga lalo na sa mga papalaot ngayon dahil grabe po ang alinsangan na dala ng easterly trade wind. Sa alon naman, tingnan natin kung kalmado pa rin ba ang karagatan gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring in Significant Wave Height. Well, mukhang kalmado pa rin ang karagatan natin sa buong bansa, maliban na lamang sa may malakas na maaring gale force winds dala nga po ng easterly trade wind po. So wala namang problema sa alon. Ang pag-iingatan na lamang natin ay ang tindi ng dala ng hangin sa silangan dagat Pasipiko natin na magbubunsod pa rin yan ng gale force winds. So ingat po sa mga papalaot, lalo na sa mga maliliit na bangka. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:35 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:11 PM. At sa ating almost new muna po, so malamang bukas hindi muna tayo magre-report ng ating moonrise and moonset. Dahil halos 40% na lamang yung illuminated at mula kaninang madaling araw, nakunan pa natin yung conjunction ng Venus at Moon pero medyo malayo na yung distansya niya. So hindi na natin nakunan o hindi na umabot sa range ng aking camera, makunan pati si Saturn. So yung isang araw medyo mas closer kaya lang mas parehong mababa sa horizon nung isang araw. Kahapon lang, kanina lamang talaga magandang kunan kaya lang yun nga lang, mas malayo na yung distansya nila. Pero at least, naipost pa rin natin yan sa Facebook page. So ngayon, nasa Waning Crescent, 4% na lamang na illuminated nito. At magmo-moonrise ito bukas na po ng madaling araw pa at 4:50 AM. So ibig sabihin, nasa elevation pa to ngayon at 79 degrees. Yan, palubog pa lamang po. At kinabukasan naman na ito ng hapon na magmo-moonset ng 4:42 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, nasa partly cloudy ang maghapon natin. So tuloy-tuloy pa rin ang grabing init natin at alinsangan, lalo na sa Luzon. At bukas, magiging maulap daw ang maghapon, pero manatiling nasa 36 degrees Celsius ang expected temperature natin bukas ng Linggo. So high sa lowest temperature is expected natin maglalaro 36 to 37 degrees Celsius pa rin, gaya kahapon. Ang lowest temperature expected ay maglalaro sa 25 to 27 degrees Celsius. So, base dito sa ating short-term weather forecast starting Monday, magiging partially cloudy at nagiging overcast na po ang ating paligid. Usually kasi ay yan na yung patapos na o halos sa huling 3 araw na po kasi yan pagpasok po ng Monday. So, dito ay crucial na po yung lagay ng panahon natin. Medyo makakaranas na tayo ng mga localized thunderstorms niyan, lalo na sa unang linggo po yan ng May 2025. So medyo i-ready pa rin natin. However, tuloy-tuloy pa rin ang ating alinsangan dahil base sa ating short-term weather forecast, hanggang sa susunod na unang linggo ng May ay umaabot pa rin sa 35 to 36 degrees Celsius pa rin ang ating magiging temperatura. So hindi pa rin tayo ligtas sa matinding alinsangan kahit first week ng May. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Well, unang-una, ang buong bahagi pa ng Luzon, almost stationary, na walang magiging maulap.
patuloy pa rin na maaraw at grabe po ang alinsangan natin dyan ha. So wala tayong masyadong iisa-isahin dyan, kasama na ang buong Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Bicol Region. However, sa may bandang Southern Luzon po at Palawan, nakakaranas kayo sila ng mga ilang moderate and heavy rain showers, kabilang na ang Puerto Princesa, Batarasa, Balabac, at ilang bahagi ng Southern Luzon na medyo nagiging maulap po kayo dyan. So medyo nakakaranas ng mga ilang mahihinang pag-ulan ang bahagi ng Romblon, Masbate. Sa may bandang Bicol Region naman, medyo nagiging maulap na ang parte ng Sorsogon, Legazpi at Catanduanes. Pero tuloy-tuloy pa rin na medyo humid at mataas pa rin ang alinsangan dyan, dala nga po ng ating istilis pa rin na dumadaloy dito sa silangang bahagi ng bansa. Sa may bandang Visayas naman, ang Panay Island at Negros Region, magiging maulap ngayon kayo dyan dahil sa traversing ng Sepestra pa rin na mula sa Mindanao, kaya makakaranas kayo na medyo makulimlim at magiging kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang bahagi po ng Panay Island, kabilang na ang Iloilo, yan, Guimaras, at patawid na po yun ng Bacolod, kasama na ang buong bahagi ng Negros Occidental. At sa may bandang katimugan ng Negros Oriental naman, ang bandang Basay Bayawan hanggang Dumaguete po yan. So asahan po ng mga ilang mga mahihina at katamtamang pag-ulan po na may pagkilat at pagkulog na iiral. Medyo pasulpot-sulpot lamang yung sikat ng araw sa inyo dyan, and then maya nagiging makulimlim po. Kabilang na ang bahagi ng Cebu area na magiging overcast din at may mga maulap din na himpapurin, kasama na ang Bohol. At mula sa may bandang Leyte, Southern Leyte po ay magiging maulap din kayo dyan. Medyo overcast na kayo dyan, kaya nakakaranas na rin kayo ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan din. Isolated rain showers ito na may mga pagkulog at pagkidlat hanggang bandyan sa may bandang Tacloban area. Bagamat magiging maaraw pa rin kayo at patuloy ang humid o mataas na hot humid sa inyo dyan ng bahagya. Kaya medyo mataas pa rin ang heat index sa inyo dyan. Ganon din sa bandang eastern part ng Samar, pero magiging mas maulap na ngayon at overcast din sa bandang Borongan Eastern Samar, pababa ng Gian Eastern Samar, kasama ng Salcedo, Balangiga at Marabot. Asahan ninyo ang mga mahina at katamtaman na may mga pagkulog at pagkidlat po, lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. So medyo magdala na po kayo ng mga pananggalang sa ulan yan, bukod sa magiging tinding sikat ng araw. Medyo tumatawid-tawid na po ang kaulapan dyan na nanggagaling sa may bandang Surigao del Norte. Well, usapang Surigao del Norte naman sa may bandang Mindanao, well, asahan ang maulang panahon ngayon sa Dinagat Island at Siargao Island and the rest ng Surigao Region, Caraga, mula Agusan del Norte, pababa na yan Agusan del Sur, bandang dyan sa may bandang Bislig na po. Moderate and heavy rain showers po kayo, ingat po sa mga pagbaha at wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupang bigla dahil sobrang dry, biglang magiging wet naman dahil sa malawakang malakas na pag-ulan po dyan. Yan o. So mataas pong heavy rain potential ninyo dyan. Asahan po ang milakas na buhos ng ulan. Ingat po sa mga biglang potential na flash floods po sa buong bahagi na yan ng butuan ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, pababa na yan ng San Francisco, Hinatuan, Bislig, hanggang dyan sa dulo ng Trento. Magiging maulan din ng bahagi ng Lingig, Boston, kasama na ang Bangaga, Caraga, at the rest ng Hinatuan area ha. So damay na rin ang buong bahagi ng Davao de Oro, Davao Oriental, mula dyan sa may bandang Mati, Lupon, San Isidro, hanggang Governor Generoso po. Moderate and heavy rain showers po dahil yung malawakan nito ng Sepestra, yan, yung binanggit na natin yan sa ating Tropical Cyclone Genesis na medyo nagmo-moderate po yung vorticity dito. Bagamat moderate pa, hindi pa natin nakikitaan ng mataas na convergence. Ibig sabihin, yung convergence kasi yung potential na magiging bagyo o yung magkakaroon na upward low convection. So, manatiling parang surface trap pa lamang ito o near equatorial trap na dala ni 99W dito sa may bandang East-Southeast sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya magiging maulan po ang halos buong Davao Region, dyan sa bandang Caraga area, Compostela Valley, Davao del Norte, so ang City of Davao matadamay, ilang bahagi ng Davao del Sur at the rest ng Sorsogon area, kasama na ang bandang Don Barcelino hanggang Sarangani po yan, and the rest ng General Santos, Sorsogon starting ng South Cotabato, Sultan Kudarat hanggang Takurong na yan, Maguindanao del Sur, and the rest ng Maguindanao del Norte. Overcast and gloomy rin tayo dyan sa bandang North Cotabato hanggang dyan na yan sa bandang katimugan ng Lanao del Sur o boundary. Central ng Mindanao sa Bukidnon, gloomy, overcast and gloomy na rin tayo dyan. So expected din ng mga biglang isolated at kalat-kalat na pag-kulog at pagkidlat. Matadamay na rin ang the rest ng Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Camiguin, hanggang dyan na yan
sa may bandang nagsipit, sakop na ng Agusan del Norte. So magiging mas gloomy na kayo dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan aasahan. At mula sa may bandang Lanao del Norte, kasama na papasok ng Misamis Occidental, magiging overcast din kayo bagamat medyo katamtaman pa, pero maya-maya magiging mostly cloudy na kayo dyan at asahan din ng mga pagkalat-kalat na pag-ulan na may ilang light to moderate showers po. Magiging maulap din at maulan ang buong bahagi ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, and the rest ng dulo ng Zamboanga City kasama na ang Basilan at Hulusulo na makakaranas din ng mga isolated rain showers, maring moderate to heavy rain showers din dahil sa traversing nga po ng near equatorial trough pa rin at surface trough na nanggagaling kay 99W po. Nasaan ba si 99W? Until now, nandito pa rin yung observation sa kanya. Yan, sa may bandang east-southeast pa rin ng bandang Mindanao pa rin. So, yung mataas na o yung moderate na vorticity, medyo mataas pa rin dyan sa area na yan. Pero hilaw pa po yung kanyang convection o yung kanyang convergence. Mataas pa rin ang kanyang divergence, yung kontrahangin sa kanya. Kaya hindi pa masyado nakikitaan tayo ng organized development na natiling sa pesta pa rin na nagbubunsod po ng maulan sa bahagi po ng Mindanao. So, kaya yung mga inuulan ngayon dyan sa may bandang Davao Region, wag munang isipin na dulot yan ng bagyo ha, ay isa pa lamang yan na surface trough dahil wala pa rin tayo talaga nakikitaan na aktibong convergence o yung upward low convection sa kanya. Dahil nanatiling medium o moderate pa lamang ang observation natin ayon sa kanyang cyclogenesis forecast. So makikita natin dito ay magiging maulap at may dala lamang ito na malawak ang water vapor, kaya kay Pag-asa na ituturing pa rin nila itong intertropical convergence zone pa rin. Despite na hindi solidong ITZZ ito, ay bunsod lamang ito ng continuous na near equatorial trough pa rin na nanggagaling sa pinakatimugang equator. So madali naman mapapansin kung near equatorial trough ito, lalo na titingnan natin yung dala ng vertical wind shear po. Ayan, kitang-kita naman po yung galaw ng vertical wind shear. Yung boundary na yan at yung malawakan na ito na zone na ito ay dala po yan ng vertical wind shear po. Ito po yung horizontal na hangin sa karagatan, yung surface ng dagat. Imagine mo may dumadaloy na malakas na hangin dyan and then tumataas siya. Habang nagro-roll yung hangin dito, habang nagro-roll po pa horizontal yung hangin, and then nagkakaroon ng paslo pa itaas, at ang nangyari po yung mga kaulapan dito, nagtutwell po, then napupush po yan pakanluran. So ang nagiging galaw po ng kaulapan, kung papansin niyo, medyo pa west-northwestward po. Tapos mapapansin niyo dito, halos clear po. Kasi yung dala po ng easterly trade wind, tuloy-tuloy pa rin kasi. And then yung vertical wind shear po, malakas po dito sa may bandang boundary na yan ng kaulapan na ito. Yan. Kaya nangyayari yung mga kaulapan na ito ay kumikilos halos pa west-northwestward. Kaya minsan nagkakaroon ng mga ilang may mga ilang circulation o medyo shallow circulation na nagkakaroon ng inverse formation minsan. Yan, nagkakaroon ng counterclockwise na circulation sa mga bahagi na yan. Kaya itinuturing kasi ni Pag-asa tuloy yan na intertropical convergence zone. Pero dulot lamang yan ng vertical wind shear dito sa may bandang silangan. So habang nagro-roll up o nagro-roll yung mga kaulapan dito, nagbubunsod ng mga ilang circulation. Kaya lang hilaw yan. Kaya minsan natuturingan siyang cyclogenesis at minsan natsyempo biglang nagkakaroon ng upward low convection kasi medyo mainit pa rin ang sea surface temperature dyan. Medyo mainit po na around 35 o 27 to 30 degrees Celsius, mga ganon ang temperatura. Kaya pag natsyempohan po na nagkaroon ng magandang roll at organized circulation, minsan ay nagiging isang aktibong low pressure area. Tsyempo-tsyempuhan lamang po yan. Pero dahil hindi naman masyado tsyempo, kaya medyo hilaw lamang yung circulation na nagaganap dito. Kaya makikita natin malawak po ang water vapor na dala at nagdadala po yan ng malawak ang pag-ulan po sa parte ng Mindanao. So yun po yung pinaka-simplest context natin bakit tinatawag pa rin natin siyang near equatorial trough. Despite na meron na tayong binamantayang invest na C99W dito sa east-southeast ng Mindanao, yan sa may bandang boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So halos sa buong bahagi ng Southern Visayas sa Mindanao, medyo maulap na po at nakakaranas ng mga moderate and heavy rain showers. Maliban na lamang silang bahagi ng Southern Luzon,
at Calabarzon kasama na ang Metro Manila and the rest na extreme no Luzon na patuloy pa rin na magiging maaliwalas na may kasamang matinding alinsangan ngayong maghapon. So kamusta naman natin itong si 99W? Bakit nanatili pa rin siyang stable or stationary na walang pagbabago sa kanyang development o nanatiling stationary lamang na hindi ito nagkakaroon ng paglakas? Bakit nga ba? As of 10:45 AM, nanatiling nasa 1,008 hectopascals ang kanyang central air pressure. Kaya wala pa rin lumalabas na mga forecast na ito ay magkakaroon ng further intensification. Pero may mga lumalabas-labas sa mga computer models yung mga expected forecast niya in long range forecast. Kaya may mga nagpo-post sa atin sa Facebook page, may pinapakitaan na magiging tropical storm daw ito. Well, di naman natin niruled out yan dahil pinapakita lamang yan ng mga extended forecast. Kaya lang sa ating real-time monitoring natin ay hindi po ganun ang ipinapakita. So as of 10:45 AM, nasa central air pressure parang ito, 1,008 hectopascals at nanatiling nasa low term of low pressure area pa rin na 28 km per hour at bugsong maabot pa rin ng 35 km per hour. So hilaw pa rin talaga yung kanyang circulation o yung hangin sa kanya. Natiling pa northward pa rin or north-westward. Yan. So northwestward pa rin ang kinikilos dito, pero nasa may bandang boundary pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung titingnan natin yung sukat mula dito sa may bandang dulo ng Governor Generoso, nasa layo itong 442 km east-southeast yan o southeast ng Governor Generoso, Davao Oriental. Yan. Yan pa rin yung layo niya. Nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility itong si 99W. So kung titingnan natin yung pinakahimawari RGB niya, mapapansin natin ay nanatili pa rin disorganized at wala pa rin pinapakitaan na low convection. Pero makikita natin yung low convection niya medyo hilaw pa. Pero makikita natin medyo may mga circulation dito dahil bunsod nga po ng pagtulak at medyo may malakas na vertical wind shear dito sa pinaka-boundary niya. Kaya nagkakaroon siya ng bahagyang pagkilos pa counterclockwise. Kaya nadedetect minsan yan ng cyclogenesis kaya lang hilaw pa. Kaya nagbubunsod po yan ng malawakang surface trap na nagdadala nga po ng mga heavy rain showers lalo na dyan sa baba ng katimugan ng Mindanao. However, nanatili pa rin insignificant na magiging aktibong bagyo ito at nanatili pa rin under observation, invest observation. At mula naman sa ating mga track combination, wala pa rin ipinapakita maging sa initial ensemble. Ibig sabihin lamang nito ay hindi pa talaga sapat na magiging active na low pressure ito. Yan. Sa malinaw na RGB natin, makikita po yung pinakamahinang cyclogenesis niya. Yan. Medyo mahina, pero kitang-kita po wala pa rin tayong nakikitaan na convergence. Which is yun ang kasi inaantay natin, magkaroon man lang siya ng convergence para maging sapat na batayan na pwede itong mas lumakas at maging tropical depression kung sakali. Pero dahil napakahilaw pa at wala pa itong nakikitaan na upward low convectivity, so kung titingnan natin yung pinaka-SWIR o SWIR, ayan o, para mas malinaw, halos wala pa rin tayo nakikitaan na upward low convection dito. Ayan o, umiikot lang siya, parang kinakawag-kawag lamang yung karagatan, pero yung upward low niya para maging imbudo ay wala pa talaga tayo nakikitaan. Ayan o, ang linaw na sa SWIR o shortwave infrared image. Mas madali kasi nakikita gamit ang shortwave infrared image or Dvorak. Yan, meron tayong Dvorak o yung VD. Yan, sa pinaka-Dvorak technique, halos wala rin tayo nakikitaan na yan o, yung convergence, wala talaga mga folks. Malakas lamang yung divergence at yung pinaka-vertical wind shear sa kanya na paslant. Pero halos wala pa rin talagang nakikitaan na organized development. So malinaw lamang dito kaya hindi natin talaga pwede pang sabihin na ito ay magiging isang aktibong low pressure area. Wala, until now. So may 24 hours pa talaga tayo para obserbahan ito. Then after 24 hours at wala pa rin nangyari sa kanya, well, may kukonsider na natin under dissipation method na siya o under dissipation na siya. At maaring maging remnants na lamang yan. At mag-aantay na lamang tayo kung mayroong susunod sa kanya kaagad na panibagong low level o invest convection. Well, yan ay ating aabangan. Wala naman sa ating global assessment monitoring para sa pinaka-cyclogenesis forecast niya sakali.
Tingnan naman natin kung magkakaroon dito ng further long range forecast man lang. Kasi may mga kumakalat agad na sana medyo bigyan natin ng magandang context para maunawa ng mga tao na yung kaibahan ng long range forecast ay mostly ay mabababa ang tsansa niyan. Lalo na't kung more than 1 week na po. So mula sa pinaka West Pacific Basin natin, ito na po yung bago nating monitoring system gaya ng paliwanag natin kahapon. Kitang-kita sa real time ay wala pa rin tayong nakikitaan na anumang tropical cyclone formation probability. For the next 24 hours, medyo may nakikitaan tayo na 15%. Yan, kaso malayo naman ito sa may bandang katimugan ng Guam. Mukhang ito yung lumalabas sa bagong pinapakita ng Global Forecast System o GFS na nagbago o may bago na namang circulation na manggagaling dito sa south of Guam. Tapos kikilos ito pa hilagang kanluran, pa ganyan. Si 99W halos nawala kaagad kay GFS yung forecast niya, itong si 99W. Pero sa ibang mga weather forecast ay patuloy pa ring agresibo ang forecast ni 99W. Pero dito sa ating real time ng West Pacific Basin, negative pa rin po. At sa ating tropical cyclone formation o convergence divergence, makikita natin medyo mas mataas na po o yung tinatawag nating favorable dito sa may bandang katimugan ng Guam. Ayan favorable na po ito. Yan, mataas na yung convectivity, may potentially yan na magiging isang invest. Yan, pwedeng maging low pressure area na yan anytime dahil mataas na po yung favorable convergence niya. Pero si 99W, kung papansinin nyo po, halos spread out na yung kanyang paligid at napakababa ng kanyang vorticity dito o yung convergence. Halos neutral lamang, so halos walang pagbabago at wala tayong nakikitaan na convectivity. Hindi gaya dito sa may bandang south door ng Guam, medyo mas favorable na po yung kanyang sirkulasyon. Ayun, nagkakaroon na siya ng circulation dito. So malamang makikita nyo yan sa mga forecast na po, na mga extended forecast, na mga long range forecast. Sasabihin na naman ninyo, mayroon itong namamataan dito sa may bandang Caroline Islands at kikilos yan, or bandang south of Guam. Expected dyan mga folks, antayin nyo na lamang. Pero nakikita na natin dito, advance na nating nalalaman na meron na talagang favorable na convergence dito. Pero si 99W na natiling neutral talaga at walang possibility man lang na magkaroon ng convergence. However, sa pinaka-genesis ng vorticity niya, yung probability of vorticity at least nasa natiling invest to moderate yung kanyang vorticity. Pero wala tayong nakikitaan na convergence, ibig sabihin lamang nito ay under observation at wala pa rin tayong nakikitaan na organized development. Kapag ganyan, yung vorticity niya moderate pero wala siyang convergence, ibig sabihin mahina o maliit ang chance niyang maging isang aktibong bagyo pa talaga sa ngayon. Kaya meron tayong at least 24 hours para bantayan itong si 99W pa rin. Kasi baka bigla na lamang magkaroon ng rapid intensification at biglang magkaroon ng mataas na convergence dito within 24 hour po yan. Kaya hanggang ngayon ay inoobserbahan pa rin natin. So nasa moderate po yung vorticity niya dito, kaya medyo malakas po yung pag-ulan dyan at may madala na malawakang pag-ulan dahil medyo bumababa yung atmospheric pressure niya na nasa 1,008 to 1,007 hectopascal. So hindi ibig sabihin na nagmo-moderate po yung kanyang vorticity, bagyo na po kaagad, hindi po. Unless magkulay orange po yan o magkulay pula. Yan, cyclonic na siya, ibig sabihin may imbudo na o cyclonic na o cyclone na yung pinaka-itsura niya o parang ipo-ipo na. Ganun po yun. Pero pagka mga ganyan lamang, typically mga invest pa lamang yan or mga ilang typically low pressure area, pero dala lamang nito ay surface trap. Kailangan mag-match po o magsama po yung combination ng convergence at pagtaas po ng kanyang vorticity. Pag yung dalawa na yan, nagsama na yan, ayan, mataas na talaga chance niyan, magiging talagang bagyo na talaga yan. Pero dahil hindi, nasa neutral siya, wala tayong nakikitaan na organized development. Ibig sabihin, may maliit ang chance niyang maging ganap na bagyo. Ganun pong ibig sabihin niyan. Ulan lamang ang maaring dala nitong vorticity na to. Yan. Kaya nakakaranas ngayon ng mga heavy rain showers ang katimugang bahagi ng Mindanao dyan ngayon. Ayan. So ingat po sa mga kababayan natin dyan. Sa ngayon, hindi pa siya bagyo o aktibong low pressure area. Wala pa rin tayong nakikitaan na anumang convergence o nanatiling neutral pa rin yung kanyang forecast.
Mula naman sa global spectral model, ganoon din na pinapakitaan, tuloy-tuloy pa rin ang eastern list at nagkakaroon lamang na ilang vorticity dito kaya nagdudulot po yan ng mga surface trap. Yan, kaya nagdudulot po ng mga malawakang pag-ulan sa area na yan. Pero makikita natin, negative pa rin na ito ay magiging isang aktibong low pressure area. Maging sa mean sea level pressure nito, pinakamababa pa rin 1,008 hectopascals at hindi siya nagpo-further na mas bumaba pa. So negative pa rin talaga tayo mga folks at wala tayong nakikitaan na ito ay magiging isang aktibong bagyo sa ngayon. May at least 24 hours pa tayo. Pero kung titingnan natin sa mga computer models mula kay GFS, ayan, nag-iba na po yung kanyang timpla. Ayan. Kahapon, kung mapapansin ninyo, nireport pa nga ng mga ibang weather agencies yan. Nandito yan kahapon, di ba? Then kumilos yan pa Hilagang Kanluran. Nagtraverse pa nga yan dito. May portion na nagtraverse dito sa may bandang Bicol region, di ba? Ngayon, wala na. Nandito na siya. Nasa may bandang south of Guam na. Which is tumutugma naman sa ating cyclogenesis. Ito, which is mataas na. Very favorable na po yung kanyang circulation dito. So, titingnan na lamang natin kapag nagkaroon na ng pagtaas dito sa pinaka-vorticity, masasabi na nating aktibong low pressure area yan. Sa ngayon, hindi pa. Wala pa kasi siyang nakikitaan na vorticity dito. Pero meron ng invest. Ayan o, nagkakaroon na siya ng invest dito. Ayan o. Yan. Nagkaka-invest na siya. So, pag yung ano na yan, mataas na ang positive niya at positive na rin yung kanyang convergence, pasok na siya sa pinaka-invest observation na. Invest pa lamang hindi pa siya aktibong low pressure area. So, ganun din na pinapakita ni GFS. So, malamang ay kung hindi ito si 99W, malamang i-reset ulit ito sa panibagong 90W na naman. So, maaaring gawing si 90W yan. At si 99W ay maituturing na dissolved na po o remnants na lamang mga folks. So, ganun po ang mangyayari dyan ha. Pagpasok po yan ng May 1 to May 2, ayan. So, ang layo na po ng naunang forecast niya, di ba? Una si 99W pero ito ay malamang si 90W na itong tatawagin. So, dahil mukhang na-dissolve na itong si 99W, gaya na ating sinasabi nga po parate, na maliit ang tsansa na maging isang aktibong low pressure area ito. So tingnan natin kung ililipat ba ito kay 99W or bago na natatawaging 90W na. Dahil halos wala na o hindi na pinapakita ni GFS si 99W dito. So mukhang either way na si 99W ito or bago na natatawaging 90W mga folks. Ayan o, kitang-kita naman po na yun yung bago niyang forecast track. Ayan o, iba na. Ang layo na dito sa may bandang east-southeast ng Mindanao. Nandito na sa may bandang south of Guam at kikilos pa Hilagang Kanluran. Kay SMW naman, nanatiling insignificant at nanatiling surface trap pa rin itong si 99W rito. So, probably ay maliit pa rin. O wala tayong nakikitaan talaga na magkakaroon ng further intensification itong si 99W. Kaya maaring sa susunod na 24 oras, maaring may considering remnants na lamang o ma-dissolve na lamang anytime. Pero kay NABGEM ay aktibo pa rin ang forecast kay 99W ayan o, na magdudulot pa rin ng malawakang pag-ulan. Kaya lang, alanganin na yung development niya dito na nasa 1,007 hectopascals yung kanyang atmospheric pressure. Yun, medyo bababa siya. So, medyo naging low pressure area pa rin siya dito. Pero mapapansin niyo hindi na siya nakikitaan na magiging tropical storm, yan, o severe tropical storm, gaya ng mga kumakalat sa internet. Maabot pa raw ng tropical storm. So, gaya nga na sinasabi natin, hanggat long range ang forecast pa niyan, marami pang pagkakataon, magbabago-bago pa talaga ang forecast niyan. Kaya hindi natin pwedeng magbigay kagad tayo ng specific agad na intensity ng isang bagyo. Dahil maaari pa talaga magbago yung forecast niyan or maaring hindi po mangyari. Yan. Dito halos invest lamang na naging invest na lamang ito na nagdadala ng pag-ulan sa may bandang Mindanao at Eastern Visayas. So medyo good news 'yan. Kaya lang kapag sobra naman ang lakas ng busang ulan, magbubunsod naman 'yan ng biglaang flash flood. So mag-iingat pa rin tayo ngayon, folks. Lalo na't nakakaranas ngayon ang Mindanao ng malawakang pag-ulan. So dito ay natili pa rin low pressure area itong si 99W pero dito hindi natin napapansin na yung katulad ni GFS na may nabuong bagyo o low pressure area sa may bandang southeast ng Guam o southwest ng Guam ay malayo naman sa pinapakita ni NABGEM. Pero mukhang nakikitaan na rin dito pagpasok po yan ng May 1 o May 2. So maaaring may sumunod sa kanya din.
Pero kay SMWF, nanatiling negative o kalmado pa rin yung forecast niya. So, hindi pa rin talaga pare-pareho at hindi pa rin nagkakatugma-tugma maging sa ating mga global spectral model. Yan, wala rin nakikitaan sa mean sea level pressure, MSLP. So, wala talaga at hindi pa rin tayo makakapagsabi na magkakaroon pa rin tayo ng sama ng panahon hanggang sa unang linggo po ng May 2025. Bagamat may invest nga po tayong binabantayan, patuloy lamang natin itong uobserbahan time to time. Dahil ito, time to time na nag-a-update yung pinaka-tropical cyclone forecast genesis nito sa bagong NOAA application. Kaya mas madali na nating namomonitor agad time to time yung development. Pero sa ngayon, ang West Pacific Basin natin ay nanatiling mababa at napakaliit pa rin at chance na maging bagyo itong C99W as of now. So, diretso agad tayo sa ating ulat lindol. Well, wala pa naman tayong bago na medyo malakas-lakas ng pagyanig, except na lamang kahapon na nagkaroon ng, hindi natin alam kung solar flare itong na-detect kahapon. Pero ngayong araw, halos, kalmado naman ang aking seismometer sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa pinaka-monitoring mula sa data feed ni PBOX. Makikita natin as of 4:47 AM ng madaling araw, mayroong isang magnitude 4.4. Dito malapit sa may bandang sako pa rin ng Sultan Kudarat, northwest ito ng Lebak, Sultan Kudarat. And again, sa mga taga-Palinbang, Sultan Kudarat, patuloy pa rin ninyong bantayin ang paligid ninyo dyan dahil may mga aftershocks pa rin na nagkakaroon dyan kahit na mga magnitude 2 na pagyayanig ha. At ngayon, meron na naman sa may bandang Lebak, Sultan Kudarat din. So medyo ingat-ingat na lamang mga folks. And after nyan, kaninang 4:47 AM, wala namang sumunod na magnitude 4.0 sa kanya. Pero may mga mahihina at mga moderate na earthquakes na kaagad hanggang sa area ng Bataan area. Yan, sa may bandang Bataan, mayroon. Sa parte pa rin ng Luzon. Sa may bandang Maribeles, Bataan po. Bagamat magnitude 2.9 lamang ito. Pero medyo may mga pagyanig-yanig na tayong namamataan dyan. So bilangin na natin kung ilang total earthquakes na po tayo ngayong araw. Ilang araw na lamang po, mga halos 5 days na lamang bago matapos ang April 2025. So, tingnan natin yung total earthquakes ngayon. Nasa total of 806 earthquakes na po tayo. 775 dito is magnitude 2.0 pataas. 24 sa magnitude 4.0 pataas at nanatiling 6 ang ating magnitude 5.0 at isang magnitude 6.0 which is ito ay sa may bandang southeast ng Sarangani Island. O malayo naman siya sa may bandang Sarangani. So, isa lamang yung ating magnitude 6.0 mga folks at nanatiling nasa 6 yung ating magnitude 5.0. So, nasa 806 earthquakes na po tayo. So, mukhang malabo na itong umabot sa 1,000 total earthquakes dahil mga 5 araw na lamang po ay magme-May 2025 na po tayo. So, mukhang malabo nang umabot ito sa 1,000 earthquakes. Pero, posible pa rin umabot ito sa mahigit 900 earthquakes mga folks. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Sabado, April 26, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, April 26, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama sa report ngayong umaga, lalo na't meron tayong bagong o kapapasok lang na volcanic thermal alert status kay Taal Volcano. So medyo silipin natin to kung mataas ba. Well, VRP 23 megawatts, so medyo mataas. Ihabol lamang natin to dahil kakapasok lamang. Yan. So nag-moderate po yung thermal anomaly kay Taal Volcano. So tingnan natin yung pinakasentro niya. Medyo moderate naman yung kanyang temperatura sa pinakabunganga. So silipin ngayon natin yung huling report ni PBOX para kay Taal Volcano kahapon. Yan. Sa huling record ni PBOX kahapon kay Taal Volcano, merong 10 volcanic earthquakes daw na may isang volcanic tremor na may habang 2 minutes po ang haba nito. So nagkaroon ng volcanic earthquakes itong si Taal. SO2 emission 348 lamang tons per day since April 24. So walang latest update ngayong araw o kahapon. Pero nagkakaroon ng pamamaga sa pinakabunganga at pagtaas ng temperatura. At merong huling volcanic earthquakes na na-record nga po. 10 volcanic earthquakes po itong si Taal Volcano. So dahil merong volcanic earthquakes, popost natin yan sa ating Facebook page. So mula sa pinaka-thermal alert status, nasa moderate ngayon si Taal Volcano. At mukhang moderate lang naman yung pinaka-thermal anomaly ni Taal. Ayan o. May na-detect lang na medyo mas mataas sa temperatura dito sa pinakagilid. Hindi natin alam yan kung saang location yan. Baka sa may bandang area ng Laguna. Pakisilip na lamang kung ano yan. Pero sa pinakabunganga ni Taal ay mukhang moderate naman ang pinaka-temperatura. So, malamang false lang din nung na-detect niya na moderate thermal anomaly kay Taal. So, wala po masyadong problema. So, bukod sa pag-visit sa ating website ay para malaman na rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.